Tutok, Lindol. Ito yung pinag-uusapan natin kanina, ikaw nagbanggit nito eh. Dahil nga po sa sunod-sunod na kalamidad, yung ating mga kababayan ay nakakaranas na po ng tinatawag na disaster fatigue. Disaster fatigue. At para po pag-usapan yan mga kasama, no, sa mga nakakaramdam po nito, ito po, pakinggan nyo po ito maigi para po makatulong po sa inyo. Nasa kabilang linya na po natin si Dr. Camille Garcia, isa pong psychologist. Good morning po, Doc. Good morning po. Good morning. Sorry nakalimutan ko. Akala ko kasi mamaya pa yung interview. It's okay, Opo. Doc. Salamat po, Dr. Garcia, for always accommodating po ang mga tawag po ng DZXL News. Opo. Actually po si Angel po yung nagbanggit nito kanina, yung terminolohiyang disaster fatigue. Maaari po ba ninyong ipaliwanag po yung ibig sabihin ng disaster fatigue? Okay, itong disaster fatigue syndrome, actually may word na ganun, disaster fatigue syndrome, ito yung ginagamit na term nito para ilarawan yung state ng emotional and physical na kapaguran or yung exhaustion caused by yung sobrang matagal or paulit-ulit na exposure sa mga crisis. Tulad ng mga disaster, mga bagyo, tapos o kaya naman yung bigla namang mga distressing news. Yung palaging, halimbawa sa news, di ba, bagyo. Para bang isang linggo na puro bagyo yung nadidinig mo, tapos naapektuhan ka na emotionally and physically. So yun yung ganon. So pag yung ganyan, syempre nagiging crisis siya in the sense na syempre yung akala ng ibang tao, yung makaka-recover siya na kailan ba ito matatapos? Di ba pag yun ba tuloy-tuloy ulan, kailan matatapos ito? Kailan matatapos yung baha? Yung ganon. So kung minsan pag nagkaroon ng media overload na ganyan, nagkakaroon talaga ng chronic stress at saka syempre umaabot na sa feeling na parang wala na yata tayong kakayahan para makaahon dito sa hirap na ito, lalo na kung bagyo yan, lindol yan, or kung ano man na volcanic eruption, yung mga ganon. Ito, Dok, dyan po sa Cebu, may napanood po ako isang balita. Pasintabi medyo sensitibo. Meron pong pamilya doon, 2 pamilya, composed of 12 persons, Dok. Parang gusto na nilang magpatiwakal. Dahil nga po dito sa sunod-sunod na, kasi binaha sila dahil sa bagyo. Tapos ngayon naman nilindol. So kung paano po maiiwasan, lalo na hindi naman po natin to kayang pigilan, di ba? Natural disaster po ito, Doc Camille. So paano po natin papayuhan itong ating mga kababayan na nakakaranas na ngayon ng disaster fatigue? Okay, una-una kasi dapat automatic yun dun sa NDRMC. Pag yun nagkaroon na talaga, halimbawa ng evacuation, tapos may mga ganyang grupo ng mga tao na na-evacuate at o kaya naman yung talagang hanggang ngayon hindi makauwi doon sa kanila dahil sa mga ganyang pangyayari, kailangan talaga meron tinatawag na debriefing. Kasi pagdating sa ganun, at least malalaman nila kung ano yung dapat gawin at kung bakit, ano yung nararamdaman nila, ma-express nila yon. So one thing, kailangan ma-acknowledge and ma-validate yung feelings na yan, lalo na nung pamilyang yan na gano'n na yung nararanasan nila. So they really need yung possibility na kahit pa paano ma-counsel sila na hindi katapusan ng mundo or ng buhay nila yung ganitong mga pangyayari. Then, you have to focus also on yung mga controllables. So ano yung maibig sabihin? Siyempre, pag bagyo, hindi naman natin talaga makokontrol yon. Pero mamamanage natin yung mga daily routine natin. Yung kumbaga sana yung personal preparedness natin for future events. Yung mga sabihin natin, yung mga steps that can restore a sense of control. Ano ba yung mga control natin? Pero pwedeng kahit pa paano, magtatanong tayo, pero pwede pa hubang makapawasok ang mga bata kahit ganitong pangyayari? Ano hubang dapat gawin? Paano po marirestore yung bahay namin dahil nasira ang ganyan? Meron po bang tulong na mangyayari? So yung mga possibility kung paano yung mga makokontrol, yung mga small situations na ganyan, malaking factor para matulungan ng isang tao. Kaya lang, siyempre, unahin natin, lalo na yung mga taong nakakaranas ng depression or yung sabihin na natin, para bang akala mo numb na sila na hindi na sila naniniwala na may mangyayaring maayos sa kanila, yun yung dapat na tulungan para sa ganun hindi umabot sa punto magkaroon ng major depressive disorder or yung tinatawag nating post-traumatic stress disorder. So, ibig sabihin po, kahit po walang sintomas yung isang tao, pero alam po ng, halimbawa ng LGU o ng NGO, na sila ay biktima ng kalamidad, dapat po lahat sila isailalim sa debriefing. Ay,
Oo, kasi alam mo, ang tinatawag na PTSD, lalo na yun, yung post-traumatic stress disorder, hindi rin yan kaagad-agad. Kumisan, a year after, dahil nakaranas uli ng ganito, may bagyo ngayon, tapos ganyan nangyari. Tapos nakaayos na siya. Tapos the following year, ganyan na naman yung nangyari. Baka doon bumigay na hindi natin alam na talagang lalong mas maging malala yung sitwasyon dahil walang preparedness na nangyari, wala siyang insight kung ano yung gagawin. So talagang sinasabi natin pagdating sa ganyan, malaking factor para ma-debrief sila and you will be able to help them out to understand ano yung mga hakbang na pwedeng gawin para matulungan sila. Sapat po ba yung ating mga psychologists, Dr. Camille? Kasi sa dami ng mga nabiktima po nitong magkakasunod na lindol, dyan po sa Cebu at saka sa Davao Oriental. Alam mo, sana, anong tawag nito, yung, ang dami kasing, katatapos lang ng board, okay? Ang daming pumasa. Sobrang daming pumasa. Ang problema, kukunti yung gusto sa clinical setting. Bakit po, Doktora? Kasi mas mabilis makakuha ng trabaho sa industrial setting. Ano po ba yung industrial setting at yung clinical setting? Kumpanya. Yung mga sa kumpanya, yung mga sabihin na natin kahit paano makatapos ka at magkaroon ka ng makagraduate ka, meron ka kagad trabaho. Ang sa clinical setting kasi, una, sabihin na natin, hindi lang siya isang career, kailangan vocation dahil kasi gusto mo talagang tumulong. At the same time, talagang passion mo na makatulong individually sa mga ganyang mga tao or kaya naman kung sakasakali ay talagang ang punto nila ay makapasok kahit sa mga NGOs para mag-volunteer muna for the meantime. Pero alam mo naman kasi sa panahon ngayon, financially we wanted to be parang kahit papaano independent tayo, hindi tayo aabot sa punto na hindi tayo sanay yung mga bata na ay ganito lang ang sweldo, di ba? Parang gano'n. So sana umabot sa punto na talagang magkaroon sila ng compassion na gawin ito dahil kasi kung tutusin ang daming graduate nito at the same time siguro magkaroon ng accessibility sa mga hospitals. Kasi alam mo sa mga hospitals walang psychologist. Bibihira. Bibihira yung access kasi sasabihin, pag napunta sa ER, lalo na kung may anxiety or panic attack, sasabihin lang doon na, ay ma'am, wala po kayong medical condition, meron po kayong anxiety, pumunta po kayo sa ganito. So walang availability kumisan doon sa ospital. So sana magkaroon ng pagkakataon. Lalo po sa mga public. Oo. Ito yun. At saka sana kasi ipagtibay yung nasa Mental Health Act. Alam mo, nakalagay sa Mental Health Act, na each barangay dapat merong mga focal people or mga psychologists or even yung mapupuntahan nila na pwedeng i-refer na psychiatrist eventually pag kailangan ng medication. So dapat lahat ng barangay meron na psychologist or magka-counsel para sa ganun, pag may mga immediate needs na ganyan, alam kung paano tutulungan yung mga tao na talagang nakakaranas ng mga sabihin na natin mental health issues. Doc, ano po yung mga posibleng pangmatagalang epekto kung hindi po maagapan ito pong disaster fatigue syndrome? Okay, isa sa mga nangyayari sa mga ganyan, una-una hindi lang stress-related pero alam mo yung palaging nananaginip ka na baka mamaya palagi yung nightmares nila hindi tungkol sa mga multo o vampira pero rather puro tungkol sa baha. Palagi may lindol. Yung bang nakapasok na sa utak nila na parang konting yanig lang na ganyan, akala nila lindol na kaagad or kaya naman konting ulan lang iniisip ka agad ay mag-evacuate na babaha na. So makikita mo nagko-cause talaga ng build up tension at saka stress sa isang tao. Sana kung sabihin natin merong isang kasama itong tao na to na magpapanatag ng loob niya para sabihin na hindi ho ganyan po yan. Ano lang, konting ulan lang, huwag kayong matakot. Nandito kami para suportahan suportahan kayo. Kung natatakot kayo, ano lang kayo dito sa akin tabi lang kayo, parang ganun. So talagang malaki rin yung sinasabi nating support group para matulungan yung mga taong na nagkakaroon ng anxiety dahil sa mga ganitong klaseng pangyayari. Second, yung mga long-term effect, yung sabihin na natin nagkakaroon ng phobia, yung mga ganyan, panic attacks, yan. Kasi kumisan, hindi natin, nadi-disregard natin na akala natin konting nervous lang yun. Pero eventually, it becomes parang sabihin na natin problema rin and it becomes a mental health issue. Tapos pag lumala, it becomes a mental illness.
Kung Dr. Garcia, halimbawa po no, sa ganyang sitwasyon, nabanggit po ninyo, kapos po yung ating mga psychologists, psychiatrists sa mga public hospitals, at sa ganito pong setting na disaster tapos probinsya pa, na wala talagang access kahit saan sa isang psychologist, ano po ang pwedeng gawin halimbawa po ng isang ina o ama dun sa kanilang mga anak na nabiktima po ng disaster? Okay. Sana maging, kasi alam mo sa mga bawat barangay, meron kaming, may ginagawa kasi dito sa Quezon City, kagaya sa barangay namin. Parang dahil kasi nga sa kakulangan ng ganyan at wala namang kasing sabihin natin na pagkakataon na meron talagang plantilla para sa mga psychologists or yung para doon sa barangay mismo. Yung mga barangay mismo, binibigyan ng pagkakataon na matrain din sila for possible na ang mga magiging psychological first aiders. May mga ganong klase na pwede na mag-attend sila, yung mga taga-barangay mismo mag-attend sa mga ganyang sitwasyon para sila na yung magbibigay ng tamang intervention, lalo na doon sa mga remote areas. So, halimbawa, it becomes a regional thing. Sana at least merong representante para sa ganun, merong makakaunawa at the same time, maiintindihan na pupunta na lang sila sa barangay o meron pala dito sa barangay para matulungan tayo na sa ganoon, maitugunan yung itong mga mental health issues na nangyayari sa anak natin, ganun. Or, at the same time, pwede rin naman turuan yung mga magulang kung paano magkaroon ng pagkakataon na hindi lang basta suporta ang pag-iintindi dito sa mga ganitong sitwasyon, kundi kailangan ma-acknowledge at ma-validate nila yung hindi sila magkukumpara na, wag naman nung kabataan ko, ganyan kahit sang katutak na kahit sang katutak na bahana yung naranasan namin at saka ilang beses na nasira yung bahay, kayang-kaya ko, ba't ikaw ganyan? Iba po ang mga sabihin natin napaka-diverse ng mga tao at the same time, hindi ibig sabihin pare-parehas tayo ng ganong katatag. Siguro bilang isang magulang, yan ang tama na gawin ng isang mga magulang, matutong mas maging matatag ang kanilang mga anak because yung resilience na yan ang makakatulong. Hindi yan kasi innate na kumbaga na gagawa yung pagiging matatag sa mga experiences ng isang tao. At siguro, pag nakita nila na ang mga magulang nila matatag din, then definitely, makikita rin ng mga anak na, ganito pala ang dapat natin gawin. Kasi nakita ko si nanay, si tatay matatag yan. Ang ganda nun, Doc. Oo, syempre. Mga magulang pa rin talaga. Oo, diba? Tsaka, paano naman, Doc Camille, doon sa ating mga frontliners, yung mga rescuers, sa silang unang-una na humaharap dito sa ating mga kalamidad. At tsaka, syempre, minsan sila po yung nag-a-absorb ng mga depression ng ating mga kababayan. Yun na nga, dapat kasi akala nyo kasi ang i-debrief lang yung mga naging biktima. Actually, mga sumasagip, dapat kailangan din talaga ng proper debriefing. Kasi baka mamaya, ito naman yung nangyari. Di ba sinabi nyo kanina, disaster fatigue. Dito, pwede magkaroon ng tinatawag na compassion fatigue. Compassion fatigue. Ang compassion fatigue, yung bang biglang napagod ka na, ayaw mo nang tumulong kasi parang hindi rin ako appreciated. Parang wala naman parang tulong ako ng tulong na ganyan pero parang hindi man lang ako makaranas ng yung appreciation, hindi man lang ako makaranas na parang, napapagod din itong rescuer na to, parang yung ganon. So, dapat din magkaroon din sila ng proper debriefing kasi nga baka umabot sa ganon. Baka mabawasan na tayo at maubusan na tayo ng mga rescuer. Opo, siguro po pati po yung mga journalist na nagko-cover, yung mga writers po na nagsusulat. Oh, definitely. Dapat talaga meron. Kaya nga siguro pagdating sa ganyan, usually sa mga regular na talagang maayos na kumpanya, ang team building, it happens quarterly. Dahil kasi para sa ganun, makita nila na parang, sino yung medyo nalileft behind na kailangan mas patatagin or kailangan, bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng complex or whatever, yung gano'n. Ang psychologist po na nag-a-attend sa ganitong disaster fatigue, dapat din ho ba siyang magpakonsulta o stress debriefing stress debriefing din? Meron kasi kaming tinatawag na decompression. So, pag marunong ka ng technique ng decompression, hindi ka ma-affectahan. Sa diving po ito, parang sa diving? Tama ba? Di ba sa diving, merong decompress ka. Kasi
Sa mga psychologists din, meron tinatawag na decompression para sa ganun, hindi ka rin may stress. Doon sa pag, gano'n na, so at the same time, alam mo yung mga distraction techniques. Like, sa akin parang to give you an idea, pag nandun ako sa office, automatic lahat yan, sinusulat ko. Tapos, pero hindi ako nagre-record na para at least sabihin nila, ay, confidential ito. After that, the following, yung paglabas ko sa office, wala na akong alam. Alam mo yun, para sa ganun, hindi ako ma-stress. Sinusulat po ninyo sa papel yung inyong mga stresses, ganun po ba? Oo, habang tapos at the same time, pag iiwan ko siya sa office. Tapos para hindi mauwi sa bahay. Oo, para pagkatapos nun, wala na. Ganon. Tapos, kung natatandaan ko man yung mga pangalan ng mga naging clients or patients for that matter, doon lang siya sa office. Parang sasabihin, sige, pwede ka mag-message sa akin pero ganitong oras lang. Parang ililimit mo rin yung magbibigay ka rin ng boundaries para sa ganun. Hindi naman yung, ay ma'am, sabi niya ganun. Kasi yung anak ko ganito. Paano yan? 2:00 ng madaling araw. Ayaw mo naman siguro na yung kahimbingan ng tulog mo, istorbo yun. Ganyan din po ba yung, ganyan din po ba yung technique na ginawa po ninyo nung kayo po ay parang tagapayo sa face-to-face? Alam mo sa face-to-face, sinusulat ko lang lahat yung mga, kung tungkol sa episode na yun. Nakalagay siya sa isang notebook. Pagka-uwi ko, wala na akong alam tungkol doon sa episode. Hindi ko siya pinapanood. Para hindi ako ma-stress. Si Doktora kasi yung isa sa parang mga tagapayo nung show na yun. Yung parang di ba nag-away-away, nakaka-stress din yun eh. Yes, hanggang ngayon naman din, di ba, yun, araw-araw pa rin naman. Meron pa rin. Pinapalabas pa rin. Ang maganda lang, may season break kami. Yung season break namin, yun yung time out namin para sa ganun. Siguro yun yung decompression at saka distraction technique ng prod para sa ganun, lahat medyo mawala na yung stress. Opo. Meron lang pong comment po sa YouTube, bagamat medyo parang patawa po, no, pero baka meron ho kasing pinaguhugutan. Ano raw po ang dapat gawin kung yung stress daw po ay dulot ng laging walang pera? Okay. Kung sabihin na natin na i-stress ka dahil wala kang pera, siguro you were taking it on a negative side Parang ang sabihin natin, tatandaan natin, ang stress, kaya tayo nagkakaroon ng stress, it's because of our cortisol. Yung cortisol na yan, nasa katawan natin. So kung halimbawa sinabi mo wala kang pera, kaya ka nai-stress, kadahilanan mo yun kasi you thought of it as something negative dahil wala kang pera. Bakit hindi mo inisip na wala akong pera pero mayaman ako sa kung ano man bagay. Mayaman ako dahil kasi mga anak ko masisipag. Mayaman ako dahil kasi kahit papaano nakaka-survive ako sa araw-araw. Hindi ko kailangan na sabihin na gawin kong i-juice ko yung pera dahil kasi yun lang yung maaaring makatulong para mabuhay ako sa mundong ito. So makikita mong ganon, stress can be something positive, stress can be something negative. Kahit ang isang sitwasyon ay isang negatibong bagay. Like, halimbawa, di ba pag sinabi mo, nanalo ako sa loto, marami kang pera. Pero bakit nagiging negative ang stress? Dahil kasi ang stress na sabihin, naku, paano yan, marami tayong pera. Mamaya malaman ng mga kamag-anak natin, uutangan tayo. Hingi mga balato. kapitbahay natin. Di ba? Parang, hindi pa nga nangyayari. Kukunin mo pa lang yung pera mo, nai-stress ka na. So, mahirap din pag maraming pera, di ba? Mabuti na lang, hindi tayo maraming pera, Dok. Yun na nga, di ba? Maihabol ko rin ito, Doc, kasi lumabas po sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na marami nga po mga Pilipino ang madalas ma-stress. Ito po ang kabilang po sa mga pangunahing dahilan kaya tayo nai-stress. Ito yung una nabanggit mo, partner, yung pera. Salapi. Pangalawa daw po, kalusugan, trabaho, pag-aaral, at maging ang tensyon sa pamilya. So kung lahat ito, Doc, kumbaga factor nito na ikaw ay nararamdaman mo. So paano mo yun iiwasan? Paano para hindi ka mapasama dito sa survey ng SWS na dumarami mga Pilipino ang nai-stress? Okay, eto naman yung 3 factors para sa ganun, hindi mag-aabot tayo sa puntong magkaroon tayo ng mental health issues. It's either, tatandaan natin, anything extreme, hindi maganda. So balance lang.
So pag sinabing ganon, kung ikaw ay kulang or sobra sa kain, kulang sa tulog or sobra sa tulog, walang exercise or sobra sa exercise, yan ay magdudulog ng possibility na magkaroon ka ng mental health issue. Kasi usually, pag hindi ka kumakain, o kaya naman sobrang kain, it's either magkaroon ka ng depression or kaya naman, dahil sa wala kang kinakain, talagang sabihin na natin, masisiraan ka. Walang tulog, sobrang tulog, parehas din. And so with yung sinasabi natin na sobrang exercise or kulang sa exercise. So mga importante yung tatlong bagay na yan para sa ganun, we will make ourselves physically, emotionally, psychologically, and mentally healthy. Ayun. Okay, with that, Doktora Camille, maraming salamat. Huwag po kayo magsasawa dito po sa aming programa, ha? Ayaw naman. Thank you so much. Thank you po. God bless, Doktora Camille Garcia. Si Doktora Camille Garcia po ay isang psychologist, clinical psychologist po, no? Diyan po sa, tama ba ako, parang Clinic of Holy Spirit sa Quezon City. Salamat po ng marami. At least meron tayong tagapayo. Alam mo, nagustuhan ko yung sinabi niya na parang sa kabila ng mga kalamidad, stress sa pera, di ba kasama yan sa buhay natin, lagi niyong titignan yung positive way. Di ba? Siguro ito partner ha, doon sa lindol, talagang nakakalungkot na marami tayong mga kababayan ang naapektuhan, may mga namatay, di ba? 8 na sa bilang na Andramsey. Pero lagi natin siguro sa positive way, tignan natin siya na at least marami yung nakaligtas. Marami pa rin ang buhay. Yes. Di ba? Kahit na ganong kalakas yung lindol na naramdaman natin, marami sa ating mga kababayan ang buhay pa rin. At may mga nagsasabi nga yung sa Manay, parang papaano raw kung sa lupa tumama yung lindol. Kumbaga buti na lang daw, medyo nasa dagat. Although yun nga, may mga namatay. Pero alam mo yun, kung yung magnitude 6 point something, sa lupa tumama. Mas madami mas maraming mapipinsala. So gano'n na lang siguro, no? So, hindi naman natin kasi kayang kontrolin to at ayaw naman natin i-invalidate yung feelings ng bawat isa. Pero ang payo lang natin mga kasama, lagi po natin tignan on a brighter side. Lagi po tayo maging grateful, 'di ba? Magpasalamat tayo maging mapagpasalamat. Yes, sa ating Panginoon kasi every gising is a blessing, partner. 'Di ba? Sa kabila ng problema natin. Ayun, tumitilaok na yung late na manok. Late ka na, oy. 10 o'clock na 10 o'clock tumitilaok pa siya. Oo, 'di ba? Sa kabila po ng mga problema na ating pinagdadaanan, partner, parang wala naman taong walang problema. Oo, sabi nga niya kahit yung nanalo sa loto, problema may pa rin, problema diba? pa rin kahit na ang dami na ng pera niya. 'Di ba? So, yun na lang pa mga kasama. Lagi tayong tumingin in a positive way, on a brighter side para po mababawasan yung stress na ating dinadala sa buhay, 'di ba? Sabi nga ni Catriona Gray, tignan yung silver lining. Ano bang ibig sabihin ng silver lining? Diba kapag raw may bagyo, diba madilim yung ulap. Pero dun sa gilid ng ulap na yon, merong silver. Yes. Kasi diba parang yung araw natatakpan. So, parang doon ka titingin. Parang ano lang, there's a rainbow always after the storm. The rain ba? Oo, the storm na ngayon. Kasi lagi malakas. Ibang banda pala yung napakinggan ko. Parang ano yun? Side C. Side A, side B. May side C pa. Pwede rin yung ano yun? There's, ano ba yung sinasabi nila, partner? Ito, nalimot mo. Ano yun? If there's a wheel, there's a car. Ano ba yan? Kung saan na napunta. Punta yung usapan natin. Aanhin pa ang damo. Kung nakulong na ang adik. Pinapatawa lang namin kayo mga kasama. Siyempre. At saka yung stress na yan, pwede maging di ba pag sabi nila, pag lagi nakasimango, tatanda ka. Di ba? Kaya dapat lagi kayo nakangiti. Tingnan si Kuya Xander. Ang lagi bata. may sipon. Tawa ng tawa. Ang bata lagi tignan. Laging may sipon. Oo. Kaya yung problema, nandyan lang yan. Diba? Wag nyo lang dibdibin ng husto. Diba? Para hindi tayo ma-stress sa buhay. Yes, tama! Oo. Dapat magkaroon ka talaga ng bagong program eh. Ay, tama na. Grabe ka naman. Yung 2:00. Grabe siya. Kaya dyan lang kayo. Daming tuloy nating naipong commercial. Oo nga. Ako po si Radyoman Xander kaya Biab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Huwag nyo kaming iiwan ha dahil magbabalik agad ang say ng taong bayan. Alams na 10:01. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
That news was brought to you by ACS.